Ang Camiguin ay isa sa pinakamagagandang isla sa Pilipinas. Ang kakaibang katangian nito ay ang kompletong kalikasan. May mga bundok, bulkan, puting buhangin, mga waterfalls, hot at cold springs at mayaman sa biodiversity. Ang pamahalaang panlalawigan ng Camiguin kasama ang mga lokal na pamahalaan ay nagsusumikap sa sustainable tourism at maayos na pamamahala ng natural na yaman upang mas dumami ang turista at mamumuhunan. Ang pangalang Camiguin ay nagmula sa katutubong salita na kamagong, isang uri ng punong ebony na dati sagana sa isla. Pinaniniwalaang ang mga Manobo mula Surigao del Norte ang pinakaunang nanirahan sa Camiguin. Bago dumating ang Islam sa Lanao, ang isla ay naging daan para sa mga mangangalakal mula sa Rajahnate ng Butuan, Kedatuan ng Dapitan, Rajahnate ng Cebu at mga animistang Maranao ng Lanao. Dati nagsilbing trading stop sa Mindanao bago pa man dumating ang mga Kastila. Noong 1521, dumaan si Ferdinand Magellan sa Camiguin. Noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi. Noong 1598, itinatag ang unang pamayanang Kastila sa Ginsiliban. Ang Ginsiliban ay nagmula sa salitang Ginsilipan, na ang ibig sabihin ay bantayan para sa mga pirata. Dito makikita ang lumang Spanish watchtower na ginagamit ng mga Camiguinon upang bantayan ang isla laban sa mga Moro pirates. Noong 1679, itinatag ang Katagman o Katadman, ngayon ay Katarman. Ang pamayanan ay yumaman at umunlad, ngunit nasira noong 1871 dahil sa pagsabog ng Ment Vulcan. Ang dating lugar nito ay ngayon ay Barangay Bonbon, Katarman. Nabuo ang iba pang bayan ng Camiguin. Noong 1848, ang Sagay mula sa isang nakalalasong puno. Noong 1855, ang Mambajao mula sa Mamahaw at Bahaw na naging pinakamalaking daungan sa Northern Mindanao noong early 1900s. Noong 1860, ang Mahinog na nangangahulugang Maghinog. At noong 1950, ang Ginsiliban, ang pinakamatandang pamayanan, ay naging munisipyo. Sa panahon ng Amerikano noong 1901, dumating sila upang pamahalaan ang isla. Nagkaroon ng maliit na labanan sa Katarman sa pangunguna ni Valero Camaro kung saan siya napatay. Pinaniniwala ang tumulong ang mga Camiguinon sa lihim na revolusyon sa Misamis. Nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946, ang Camiguin ay bahagi pa ng Misamis Oriental. Naging sub-province ito noong 1958 at noong June 18, 1966, naging hiwalay na lalawigan. Formal itong na-inaugurate bilang Province of Camiguin noong 1968. Pinahahalagahan ng mga Camiguinon ang kanilang kultura at tradisyon na ipinapakita tuwing Lanzones Festival sa pamamagitan ng sayaw na Kastila, pandango sa ilaw at tinikling. Kilala rin ang Camiguin sa handicrafts tulad ng basket, banig, palayok at metalworks. Ang kanilang pangitain. Sa 2030, ang Camiguin ay isang world-class ecotourism destination sa Pilipinas na may masigla, inklusibo at sustainable na ekonomiya, may pamumuno na may malasakit sa kapwa, kalikasan at pamahalaan. Ang misyon ay mapabuti ang kabuhayan, paunlarin ang sustainable ecotourism, suportahan ang community-centered development at paunlarin ang economic development zones. Ito ang Tatak Camiguin, Island Born of Fire, paraiso ng kalikasan, puso ng kultura at tradisyon. Isang maliit na isla, ngunit malaki ang dangal at kasaysayan.